Hey guys, magandang araw. Dahil lang po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So, sa video ito mga 5-9 ay pag-usapan natin ang isang comment ng ating subscribers regarding nga ito sa certification. Okay? So, siyempre bago po yan, intro muna tayo. So yun mga 5-9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert Chili Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. And of course, regarding po sa mga trabaho ng security personnel na pwede po natin gamitin bilang reference sa ating pang-araw-araw ng trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ngayon mga 5-9 ay pag-usapan natin ang comment ng ating subscribers regarding sa certification na issue daw ng SOSYA. Okay? So ito yung sabi ng mga 5-9. Tanong ko lang ka 5-9, kasamahan ko kasi nagpalakad ng license certificate pa lang binigay sa kanya. Sabi kasi wala pa daw card ngayon. Valid ba? Pag certificate lang galing SOSYA kasi ayaw na siya pagyutuhin ng agency namin dahil wala pa daw siya license. Di na ino-honor ng agency ang certificate ng SOSYA. Alin ang mali dito, agency or SOSYA na certificate pa lang hawak niya? Okay? So, ngayon po kasi, hindi na po talaga valid ang certification. Dahil ang certification na po yan, mga 5-9, ay in-issue lamang yan noong nagka-problema ang system ng SOSYA. Bilang privilege, doon sa ating mga 5-9 na malapit nang ma-expired or expired na ang kanilang license. Dahil nga, siyempre, mayroong problema ang system noon. Kaya, nag-issue sila ng certification for extension of security guard license. So, yun po ay pansamantala lamang po, mga 5-9, no? So, ngayon po ay hindi na po yan valid at hindi na po yan nag-i-issue ang SOSYA. Dahil nga po ay normal na at okay na po ang transaction sa SOSYA. So, mayroon kasi mga training center, mga 5-9, na mayroon pa silang hawak ng copy ng certification na yan. So, siyempre kapag na-delay, or nagkaroon ng problema or na-delay sila, halimbawa meron nagpalakad sa kanila at na-delay po sila ng pag-ayos ng license. So, ang ginagawa nila para siyempre hindi sila makompromiso dun sa tao, binibigyan nila ng certification, which is hindi na po yun valid. Dahil ang certification na yung mga 5-9 ay gwardiya mismo or ikaw mismo ang kukuha doon sa loob ng Camp Crame. Hindi po yan magagaling sa isang training center. So, ibig sabihin, pag nagpalakad ka ng inyong license sa isang tao at binigyan ka ng certification, dahil sabi ay pwede yan or valid yan, so hindi po yan totoo. Dahil ang certification po na yan ay individual po yan na kinukuha sa loob ng Camp Crame. Okay? So, malinaw yan mga 5-9, no? Kapag nagpalakad kayo o nagpaayos kayo ng inyong license at ma-delay at bibigyan kayo ng certification ng training center or ng tao na nag-aayos ng inyong license, so, hindi po yan valid. Okay? So, kumbaga, wala na po yan. Dahil normal na nga po ang transaction sa SOSYA. Okay? So, may karapatan po, mga 5-9, ng agency na hindi ka talaga padyutihin. Kahit sabihin mo may hawak ng certification. Dahil nga po, hindi na yan valid. Alam po yan ng mga security agency. Siyempre, gusto rin na ma-secure ang kanilang agency. Kasi nga, kung pag madaanan ka ng SOSYA at yan pa rin ang hawak mo at naka-duty ka, so, una-una mananagot dyan is yung agency, no? Kaya may karapatan po ang agency na mag-hold or hindi kayo padyutihin kapag certification lang po ang hawak po ninyo. Okay? So yung mga 5-9, sana kahit paano ay nabigyan ko kayo ng kunting idea at syempre kalinawan regarding sa certification. Okay? So yun, sana mga 5-9 ay nakatulong po sa inyo ang video ito at sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and of course mag-comment. At syempre po ay mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit pa paano ay updated po kayo sa mga video na sunod nating i-upload. So yun mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.